Mas dumadami na raw ang mga curious na turistang Pinoy sa Tawi-Tawi. Ano-ano nga ba ang mga may offer ng pinakadulong timog ng bansa sa mga turista? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Magulo at hindi payapa. Ganyan inilalarawan ng iba ang probinsya sa pinakadulong timog ng Pilipinas, ang Tawi-Tawi. Pero ngayon, isa na yan sa mga dinarayong lugar dahil sa dami ng nagagandahang tanawin. Ang makulay na kabisera na Bonggao ang unang bubungad sa mga bibisita sa Tawi-Tawi. Malayo sa tumatak sa iba na imahe ng magulong lugar, payapa ang pangkaraniwang araw sa bayan. Maya't maya ka ring makakakita ng mga turista na tumataas daw ang bilang sa mga nagdaang taon. Curiosity raw ang karaniwang dahilan kaya isinasama sa bucket list ang Tawi-Tawi. Sino ba naman kasing hindi mapapaisip kung ano ba ang itsura ng dulo ng bansa? Mostly ng mga nakakausap ko and nakakabisita dito, akala nila yung Tawi-Tawi is magulo, no? But the good thing is, marami na rin nagvo-vote na yung Tawi-Tawi is a good place and it's a nice place. Etong Tawi-Tawi is tourism ready na po. Ilan sa hindi dapat palampasin sa mga kilalang tourist destination sa Bonggao ang Budbonggao. Itinuturing itong milagrosong bundok ng mga katutubong lokal. Karaniwan ding may makikitang mga unggoy dito. Bago pa man tayo makaakyat sa may pinakatuktok nitong Budbonggao sa Tawi-Tawi, meron na agad sumalubong sa ating mga unggoy. Marami sila. Actually. Pwede rin isama sa inyong listahan ang pagpunta sa Balobok Cave, ang oldest Chinese pier sa Tawi-Tawi at ang pinakamatandang moske sa Pilipinas. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga nagagandahang beach, marine protected areas at mga scuba diving sites. Kaya naman mula sa 70,000 tourists noong 2021, umaabot na raw sa halos 70,000 ang bumibisita sa Tawi-Tawi kada taon. Yun nga lang, aminado ang Bonggao Tourism na kulang pa sila sa pasilidad sa pagdami ng mga turista. Bagay na tinututukan na raw nila ngayon. Sa ngayon po, may mga infra projects po with investors, local investors. May mga hotels na ongoing construction, the resorts also. Since dumami nga yung guest, so parang na-feel nilang kailangan ng magdagdag na accommodation. At ngayong nagiging progresibo pa ang lugar, mas pinaghahandaan nila ang inaasahang pagdami ng turista. Yung goal ko po, hopefully magawa namin yung tourist development plan namin for this year para at least kahit papano, yung mga dumarating dito na mga tourist is mabibigyan namin ng maayos na serbisyo din. Sa sandaling pagbisita ko sa Tawi-Tawi, baon ko ang masasayang experience. Ikaw, isasama mo na ba sa next travel mo ang pagpasyal sa pinakadulo ng Pilipinas? Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang buka ng balita.